Jayarian. Full Chapter 6. Paglipat, pauwi. Mula nang mailigtas ni Nicholson ang mga tao sa gumuhong gusali sa Makati, hindi na ito huminto sa pagtulong ng iba pang nangangailangan. Sunod-sunod ang mga sakuna sa Pilipinas, mga lumulubog na barko, malalakas na bagyo, sunog at iba pang trahedya. At sa bawat delikadong sitwasyon, isang mysterious figure ang palaging naroon upang iligtas ang mga tao. At siya ay si Skyforce. Sa kabila ng kanyang kabayanihan, nanatiling sikreto ang kanyang pagkatao. Nicholson Jayari pa rin siya sa umaga, isang medical technologist sa Makati. Pero kapag kinakailangan, siya ay nagiging Skyforce, ang kauna-unahang superhero ng mundo. Sa bawat pagsagip niya, isang tao lang ang may alam ng kanyang sikreto, at siya ay si Jane. Isang araw, tinawagan ni Jane si Nicholson. Nicholson, kailangan mo nang magkaroon ng matinong costume. Hindi pwede lagi ka nang lumilipat na naka-blue t-shirt at blue shorts. Ha? Ano na maitsura ng costume na sinasabi mo? Ginawa ko na. Pumunta ka sa apartment ko bukas. Sigurado ako magugustuhan mo. Kinabukasan, dumaan si Nicholson sa apartment ni Jane. Nakangiti itong sinalubong si Nicholson at may hawak na isang malinis at makintap na costume. Tada! Ipinakita ni Jane ang Skyforce suit, kulay asul na may kulay puti, na sumisimbolo sa kalangitan. Nanlaki ang mga mata ni Nicholson. Oh my God! Ang ganda nito, bes. Siyempre naman, perfect yan para sa'yo. Hindi pwedeng nakasimpleng mask ka lang, no? Kailangan naka-full costume ka na. Kinuha ni Nicholson ng costume at tinitigan ito ng mabuti. Ito na ang magiging opisyal niyang suit bilang Skyforce. Isukat mo na, bes. Huwag kang tumingin ha, baka may ma-fall. Girl, seryoso. Dilisan mo na lang. Nang maisuot na ni Nicholson ang bagong Skyforce suit, naramdaman niyang mas buo na ang kanyang pagkatao bilang superhero. OMG, bes. Bagay na bagay sa'yo. Bes, thank you so much sa costume na to ha. Ano ka ba? Basta para sa'yo, bes. Simula ng araw na yon, itong costume na ang ginagamit ni Nicholson bilang Skyforce sa tuwing magliligtas siya ng buhay ng mga tao. At dahil dito, nakilala ito bilang official costume ni Skyforce sa buong mundo. Isang gabi, biglang na-miss ni Nicholson ang kanyang pamilya, kung kaya't nagdesisyon siyang subukan ang kanyang paglipat papunta sa kanyang tahanan. Mula sa rooftop ng isang gusali sa Makati, huminga siya ng malalim at nag-focus. Let's do this. Sa isang iglap, lumipat siya sa bilis ng hangin, tumatawid sa himpapawid ng Pilipinas. Mula Makati, lumipat siya papuntang Luyahan. Habang nasa ere, pakiramdam niya'y para siyang isang shooting star. Ang hangin ay dumadaloy sa kanyang muka at ang liwanag ng buwan ay naglalaro sa kanyang bagong suit. Sa wakas, nakarating siya sa himpapawid ng Luyahan, lumilipat sa ibabaw ng lugar kung saan lumaki ang kanyang pamilya. Mula sa itaas, pinanood niya ang tahimik na bayan sa gabi, ang mga ilaw ng mga bahay at ang mga kalsadang walang katao-tao. Napangiti si Nicholson. I'm home. 11:30 PM na ng mga oras na ito. Tahimik ang buong bayan ng Luyahan. Karamihan ng bahay ay patay na ang ilaw maliban sa ilang mga tahanang gising pa. Ang lamig ng hangin ay bumabalot sa paligid at ang tunog ng kuliglig ang tanging naririnig. Lumapak si Nicholson sa harapan ng bahay ng pamilyang Jayari. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakauwi at ngayon nasa Luyahan na siya, ito na ang tamang pagkakataon para sabihin niya ang totoo. Habang papalapit siya sa pinto, ramdam niya ang kaba sa dibdib. Paano kaya tatanggapin ng pamilya niya ang revelasyong siya si Skyforce? Huminga siya ng malalim, saka kumatok ng 3 beses. Ilang saglit lang, bumukas ang pinto. Bungat ni Nanette na nakapajama. Nang makita niya ang itsura ni Nicholson, nanlaki ang mga mata niya. Nicholson, nakauwi ka pala? Pero ano oras na? And wait,
Why are you wearing that? Uh, Oh my God, don't tell me that you are... Napatingin si Nanette mula ulo hanggang paa ng kapatid. Nasuot pa rin ang kanyang Skyforce suit. Ngunit nakatanggal na ang kanyang maskara. Sa loob, nasasala sina Julieta at Nick. Nanonood pa rin ng Netflix kahit 11:30 PM na. Napatingin sila sa pintuan. Nagulat sa biglaang pagbisita ni Nicholson. At lalo pang nagtaka nang makita ang kanyang kasuotan. Patungan hinala ko anak. Ikaw mo sa Skyforce. Anak, napo-costume ka lang ba bilang Skyforce o ikaw talaga siya? Apo talaga si Skyforce pa. Ma, paano niyo po nalaman na ako si Skyforce? Because Mama knows you very well, especially your mannerism. Naku anak, sobrang nagulat ako. Hindi nga ako nakikinig dito sa mama mo eh. Apo din, it's really jaw-dropping. I can't believe this. Pero anak, ikwento mo sa amin lahat. Paano ka naging Skyforce? At paano ka nagkaroon ng powers? Kwinento ni Nicholson na dahil sa asul na bato na nakita niya sa laboratory ng Makati Medical Center, nagkaroon siya ng kapangyarihang lumipad at telekinesis. Pagkatapos ay pinakita ni Nicholson ang kanyang power ng telekinesis sa harapan ng kanyang pamilya. Sobrang nagulat at namangha sina Julieta, Nick at Nanette. Wow, so amazing, Nicholson. Ang galing naman anak. Akalain mo, anak ko pala ang famous superhero. Pero hindi agad ito naging madali. Kailangan ko matutunan kung paano kontrolin yung powers ko. Ilang linggo rin ako nagpa-practice kasama si Jane. Sino si Jane anak? Si Jane ang best friend ko, ma. Siya lang ang nakakaalam ng sikreto ko bukod sa inyo. Best friend lang ba talaga? Yes pa. Actually, siya yung gumawa ng costume ko. Talaga? Props to her. It looks amazing. Exactly. Siya rin ang nagbigay ng mask para maitago ko yung identity ko. Sa wakas, matapos ang mahaba-habang tanungan, unti-unting natanggap ng pamilya ang katotohanan ng si Nicholson nga si Skyforce. Hindi ko inaasahang magkakaroon ako ng superhero sa pamilya ko. Pero nandito ka na anak, wala na tayong magagawa. Anak, take anong mangyari, alalahanin mo na pamilya mo kami. Kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling lumapit sa amin. Of course, ma. Just be careful, Bunso, okay? I will, Ape. Sa gitna ng pag-uusap ng pamilya, alam nilang nagbago na ang buhay nila mula sa gabing yun. Hindi na lang si Nicholson ang bunsong anak ng Giari family. Siya na rin ang pinakaunang superhero ng mundo. To be continued.